Nadagdaga pa mga lugar sa bansa na nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino. Kabilang diyan ang Tiboli sa South Cotabato at bayan ng Solsona sa Ilocos Norte na kahit mismong balon sa lugar, natutuyo na. Nakatutok si Rafi Tima. Dahil natutuyo na ang mga balon, kinailangan ng rasyonan ng tubig ang 15 barangay sa Solsona, Ilocos Norte. 7.5 milyong pisong halaga ng tanim naman ang nasira dahil sa kakulangan ng tubig. Habang 61% ng populasyon ng bayan ang apektado ayon sa kanilang MDRRMO. Kaya idineklara na roon ang state of calamity. Sa Tiboli, South Cotabato naman, mahigit 60 milyong piso na ang halaga ng pinsala ng tagtuyot. Isinailalim na rin ito sa state of calamity para magamit ang kanilang Quick Response Fund. Ayon sa Task Force El Nino, nasa 103 bayan at syudad na ang nagdeklara ng state of calamity sa buong bansa. Abot sa 66,000 hectares ng taniman naman ang apektado ng tagtuyot. Doon sa bilang na yon, mga 78% naman doon ay recoverable po. Ibig sabihin mapapakinabangan yung part ng produce kahit sinabi pong damaged na po, let's say, yung particular area. Sa ngayon, umabot na raw sa 1.155 billion pesos ang naitulong ng national government sa mga apektadong lugar. Posible rin madagdagan ang mga apektadong probinsya. Sa projection ng National Irrigation Administration, 265,000 hectares ang posibleng maapektuhan sa nagaganap na El Nino. Ang rekomendasyon nga ng DA is to declare a state of calamity kung pasok kayo doon sa criteria. Ang Dilasag Aurora, halimbawa, hindi pa nagdedeklara ng state of calamity pero natutuyo na ang mga tanim na mais. Pinangangambang tuluyan silang mamatay kung hindi pa umulan sa mga susunod na araw. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.